Teacher RR. Narito na naman po tayo para sa ating panibagong aralin sa Araling Panlipunan 7, Kasaysayan ng Asya. Ika-7 hanggang ika-8 linggo sa unang markahan. Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang yamang tao at pangkat etnolingwistiko sa Asya. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng mga uploads ko. Sa nakaraang aralin ay tinalakay natin ang mga suliraning pangkapaligiran sa Asya at balansing ekolohikal. Naipahayag natin ang kahalagahan ng pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiko ng mga rehiyon sa Asya. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang mga yamang tao at pangkat etnolingwistiko sa Asya. Napakalaking salig sa kaunlaran ng isang bansa ang kanyang mamamayan. Sa araling ito ay iyong matututunan ang mga pangkat etnolingwistiko sa Asya at ang tungkol sa mga yamang tao sa Asya at kaakibat nito ang populasyon. Inaasahang masusuri natin ang komposisyon ng populasyon at kahalagahan ng yamang tao sa Asya sa pagpapaunlad ng kabuhayan at lipunan sa kasalukuyang panahon. Mailalarawan natin ang komposisyong etniko ng mga rehiyon sa Asya at masusuri ang kaugnayan ng paglinang ng wika sa paghubog ng kultura ng mga Asyano. Bago tayo magtuloy sa ating bagong aralin, ay mangyari lamang na maghanda ng notebook, papel, at ballpen bilang sagutang papel sa ating mga gawain sa pagkatuto sa araling ito. Atin munang balikan, suriin ang larawan, at tukuyin ang ipinahihiwatig sa bawat pangungusap. Number 1. Pagbabago ng pandaigdigan o regional na klima na maaaring dulot ng likas na pagbabago o ng mga gawain ng mga tao. Kung ang iyong sagot ay global climate change, ikaw ay tama. Number 2. Pagkaubos at pagkawala ng mga punong kahoy sa mga kagubatan. Kung ang iyong sagot ay deforestation, ikaw ay tama. Number 3. Sa prosesong ito, lumilitaw sa ibabaw ng lupa ang asin o kaya naman ay inaanod ng tubig papunta sa lupa. Kung ang iyong sagot ay salinization, ikaw ay tama. Number 4. Pagkasira ng lupain sa mga rehiyong bahagyang tuyo o lubhang tuyo na kapag rumaon ay hahantong sa permanenteng pagkawala ng kapakinabangan o productivity. Kung ang iyong sagot ay desertification, ikaw ay tama. Number 5. Ito ay tumutukoy sa proseso ng paglawig o pag-unlad ng dating pook rural o maliit na nayon dulot ng pagpapatayo ng mga istruktura at iba't ibang hanap buhay. Kung ang iyong sagot ay urbanization,
Ikaw ay tama! Ngayon naman, ay dumako na tayo sa ating paunang gawain sa ating panibagong aralin. Ihandang muli ang inyong mga sagutang papel. Ang inyong makikita ay ang mga salitang may kaugnayan sa aralin tungkol sa yamang tao. Ngayon naman, iyong ipaliwanag ang mga salitang ito batay sa iyong pagkakaunawa. Una, ang populasyon. Ikalawa, ang migrasyon. Ikatlo, ang yamang tao. Ikaapat, life expectancy. And ikalima, literacy rate. Ikaanim, ang unemployment rate. Ilagay lamang ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ang susunod nating gagawin ay suriin ang larawan. Ano ang ipinahihiwatig nito? For every 10 people in the world, 6 are from Asia. Ano nga ba ang ipinahihiwatig nito? Ngayon naman ay iyong sagutin ang sumusunod na mga katanungan. Number 1, tungkol saan ang larawan? Number 2, batay sa iyong pagsusuri, ano ang maaaring mahinuha mo tungkol sa larawan? And number 3, ano-anong mga katanungan ang nabuo sa iyong isipan sa pagsusuri mo sa larawan? Ilagay lamang ang sagot sa iyong sagutang papel. Ang yamang tao ang pinakamahalagang yaman ng isang bansa. Ang tao ang nangangalaga at lumilinang sa lahat ng likas na yaman ng bansa. Kung nalilinang ang ating mga likas na yaman at nagagamit ito ng wasto, ay malaki ang pagkakataon na umunlad ang isang bansa. Ang yamang tao ay ang populasyon ng isang lugar o bansa na may kakayahang magmahanap buhay upang mapaunlad ang sarili at ang bansa sa kabuuan. Isa sa napakahalagang salik ng isang bansa ang yamang tao. Tayo ay mahalaga sa anumang aspeto sa ating bansa. Ang tao ay gumagamit ng talino, kakayahan, kasanayan, abilidad, at lakas sa paglikha ng mga produkto at serbisyo. Kung wala ang mga doktor, sino ang manggagamot sa mga may karamdaman? Kung wala ang mga guro, tayo kaya ay may matututunan? Ang mga magigitang nating pulis, sundalo at bombero. Kung wala ang mga magsasaka, sino ang lilinang sa lupain upang makapag-produce ng bigas o pagkain? Kung wala ang mga mangingisda, sino ang manghuhuli ng mga isdang inihahain sa ating mga hapagkainan? Malaking ambag din sa atin ang ating mga kababayang OFW sa pamamagitan ng kanilang mga remittances na kanilang ipinadadala sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya ang yamang tao ay ang pinakamahalagang yaman ng isang bansa. Ngayon naman ay iyong suriin ang talahanayan ng katangian ng populasyon sa Asia. At iyong sagutin ang mga pamprosesong tanong.
Batay sa iyong pagsusuri, ikaw ay gagawa ng isang pie graph. Gamit ang datos ng populasyon ng mga bansa na nasa talahan na yan, tukuyin ang 10 bansang may pinakamalaking bilang ng populasyon sa Asya at gumawa ng isang pie graph. Gawin ito sa isang malinis na papel. Ngayon naman ay ating sagutin ang sumusunod na pamprosesong mga tanong. Una, ano ang 10 bansa sa Asya na may pinakamalaking populasyon? Saang rehiyon sa Asya ito kabilang? Pangilan sa may pinakamalaking populasyon ang Pilipinas? Number 2. Bakit sinasabi na malaking suliranin ang patuloy na paglaki ng populasyon? And number 3, bilang isang mag-aaral na kabilang sa bansang may malaking populasyon, anong hakbang ang iyong maitutulong upang maiwasan ang paglubo ng ating populasyon? Paano mo maipapakita ang kahalagahan ng yamang tao sa pag-unlad ng isang bansa? Patuloy ang paglaki ng populasyon sa daigdig. Ito ay isa sa mga suliraning kinakaharap ng maraming bansa sa daigdig sa kasalukuyang panahon. Ayon sa ulat ng United States Census Bureau, tinatayang ang kabuang bilang ng populasyon ng daigdig ay umaabot sa mahigit 7 bilyon. Sinasabi sa ulat na 60 bahagdan ng kabuang populasyon sa daigdig ay mula sa Asya. Patunay dito ang 2 bansang may pinakamalaking populasyon na matatagpuan sa Asya. Ito ay ang bansang China at India. Kaya mahalagang pag-aralan at masuri ang katangian ng populasyon ng bansa sa Asya. Upang higit na maunawaan ang kalagayan ng mga mamamayan ng mga bansang Asyano, ay gumagamit ng demografiya. Ang demografiya ay tawag sa pag-aaral ng populasyon. Ngayon naman ay ating alamin ang 10 bansa sa Asya na may pinakamalaking populasyon. Una rito ay ang bansang China sa silangang Asya. Ang populasyon ng China ay 1,345,750,973. Sumunod rito ang bansang India sa Timog Asya na mayroong populasyon na 1,198,003,272. Sumunod dito ang bansang Indonesia ng Timog Silangang Asya na mayroong populasyon na 229,964,723. Sumunod rito ang bansang Pakistan ng Timog Asya na mayroong populasyon na 180,808,096. Sumunod dito ay ang bansang Bangladesh ng Timog Asya na mayroong populasyon na 162,220,762. Ang ika-6 ay ang bansang Japan ng Silangang Asya na mayroong populasyon na 127,156,225. Ang Pilipinas sa Timog Silangang Asya ay ang ika-7 bansa sa Asya na may pinakamalaking populasyon.
Ito ay mayroong populasyon na 91,983,102. Sumunod dito ay ang bansang Vietnam ng Timog Silangang Asya na mayroong populasyon na 88,068,900. Sumunod dito ang bansang Iran ng Kanlurang Asya na mayroong populasyon na 74,195,741. At ang pang-10 bansa na may malaking populasyon sa Asya ay ang bansang Turkey ng Kanlurang Asya na mayroong populasyon na 74,815,703. Atin namang tunghayan ang mga konseptong may kaugnayan sa yamang tao. Ang populasyon ay tumutukoy sa dami ng tao sa isang lugar o bansa. Ito ay ang kabuang bilang ng taong naninirahan sa isang tiyak na lugar sa loob ng tiyak na panahon. Ang pag-unlad ng isang bansa ay nakasalalay sa katangian ng populasyon ng tao sa bansa. Ang population growth rate ay ang bahagdan ng bilis ng pagdami ng tao sa isang bansa sa bawat taon. Ang kaunlaran ng isang bansa ay may kinalaman din sa dami ng tao na naninirahan dito. Ang mga likas na yaman ay limitado lamang at may hangganan. Kung mabilis ang pagdami ng tao, nangangahulugan na marami ang pangangailangan na kailangan tugunan ng pamahalaan at maaari itong magdulot ng kakapusan sa ating mga likas na yaman. Maraming mga suliraning kaakibat ang paglaki ng populasyon. Ito ay ang pagkawala o pagkaubos ng mga likas na yaman, mga basura, kontaminasyon sa hangin, tubig, at lupa. At dumarami ang pamayanan na naghihirap o depressed areas. Mahalaga ring malaman ng isang bansa ang komposisyon ng populasyon. Ito ay ang pagkakaroon ng batang populasyon at matandang populasyon. Ang batang populasyon ay ang populasyon na may gulang na 0 hanggang 14 na taon. Ang pagkakaroon ng klasipikasyong ito ay mayroon ding maganda at hindi magandang dulot sa lipunan. Ang magandang dulot ng pagkakaroon ng batang populasyon ay mayroong malaking reserba ng lakas paggawa sa hinaharap. Subalit, hanggat hindi pa nagtatrabaho ang mga ito ay umaasa ito sa kanilang pamilya at sa pamahalaan para sa kanilang mga pangangailangan. Sa kasalukuyan, ang bansang Afghanistan ang nakapagtala ng may pinakabatang populasyon sa buong Asya. Ang matandang populasyon naman ay ang populasyong nasa 60 gulang pataas. Ang pagkakaroon ng matandang populasyon ay nangangahulugang may mataas na kalidad ng buhay ang bansa. Subalit, isa rin itong malaking hamon sa pamahalaan o ng bansa dahil tumataas ang gastusin ng pamahalaan sa pagbibigay ng benepisyo gaya ng pensyon at pangangailangang medikal. Sa kasalukuyan, ang bansang Japan ang nakapagtala ng may pinakamatandang populasyon sa buong Asya. Kapag maganda ang aspektong medikal ng isang bansa, ay tumataas ang inaasahang haba ng buhay o tinatawag na life expectancy. Ang life expectancy ay ang inaasahang haba ng buhay o karaniwang bilang ng taon na itinatagal ng buhay ng isang tao sa isang bansa. Ang bansang Japan ang nakapagtala ng may pinakamataas na life expectancy sa Asya. Ang Afghanistan naman ang may pinakamababang life expectancy sa Asya.
Malaking salik din ang edukasyon sa pamumuhay ng mga Asyano. Ang literacy rate ay tumutukoy sa bahagdan ng populasyong 15 taong gulang pataas na may kakayahang bumasa at sumulat. Tinatawag na basic literacy ang mga taong may kakayahang bumasa at sumulat. Functional literacy naman ang mga taong may kakayahang umunawa sa binasa at sa kanyang sinulat. Ang mga bansang Azerbaijan, Georgia, Tajikistan, Armenia, Kazakhstan, Uzbekistan, North Korea, Japan, Turkmenistan, at Kyrgyzstan ay ang mga bansa na may mataas na literacy rate sa Asya. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay nakapagtala ng 98% na literacy rate. Araw-araw, maraming tao ang umaalis at nandarayuhan sa ibang bansa. Ang tawag dito ay migrasyon. Ito ay ang pandarayuhan o paglipat ng tao sa ibang lugar o tirahan. Maraming dahilan ang migrasyon. Una rito ay ang trabaho. Kakulangan ng trabaho sa bansang pinanggalingan, edukasyon, at kalagayang politikal. Ang kaunlaran ng isang bansa ay nasusukat sa taas ng GDP nito o Gross Domestic Product. Ang GDP ay ang kabuuang panloob na kita ng isang bansa sa loob ng isang taon. Kapag mataas ang GDP, ay nangangahulugang maunlad ang isang bansa. Kung hahatiin ang GDP sa kabuuang populasyon ng bansa sa isang taon, ito ay tinatawag na GDP per capita. Ang bansang Qatar ng Kanlurang Asya ang nakapagtala ng pinakamataas na GDP sa buong Asya. Samantalang, ang bansang Afghanistan ng Timog Asya naman ang nakapagtala ng pinakamababa na GDP sa Asya. Ang trabaho ay isa sa pinakamahalagang salik sa buhay ng tao. Kapag mayroong trabaho ang isang tao, ay nangangahulugan nitong may pantustos sa kanyang pansariling pangangailangan maging sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang isyu ng unemployment rate o bahagdan ng populasyong walang hanap buhay o pagkakakitaan ay isa rin suliraning kinakaharap ng anumang bansa. Ito ay tunay na nakakaapekto sa pagsulong at pag-unlad ng isang bansa. Maraming sanhi ang unemployment. Isa na rito ang mabilis na paglaki ng populasyon. Labis na supply ng lakas paggawa. Pananalasa ng mga kalamidad sa bansa. Pagkakaroon ng pandemya gaya ng ating nararanasan ngayon sa COVID-19. At marami pang iba. Ang unemployment o kawalan ng trabaho ay may matinding epekto sa pamumuhay ng mga mamamayan. Isa na dito ay ang tumitinding kahirapan. Naaapektuhan ang mental health o pag-iisip ng mga tao. Mabagal ang pag-unlad ng bansa dahil mahina ang ekonomiya. Isa ang Pilipinas sa may mataas na unemployment rate sa Asya.